Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Bato de la Rosa labis ang panglulumo sa nangyari sa kasambahay na minaltrato at inabuso ng kanyang amo na si LV Vergara. Kaya Senator Bato de la Rosa hindi na mapipigilan pa at nagsalita na. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. lamang sa aming channel. Please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa patuloy na pagdinig ng Senado ng Committee on Human Rights sa kasambahay na minaltrato ng kanyang amo na si LV Vergara na taga-Occidental Mindoro. Mas lalong tumitindi ang pangyayari dahil nakatakdang testigo ni LV Vergara na si alias Dodong nanganibang buhay. Maswerte na lamang at nakaligtas at dahil nga sa pangyayaring ito, pati legal counsel ni Ginang LV nag-withdraw na rin. Pakiwari ng taong bayan ay baka natatakot na rin ito sa panganib na mangyayari sa kanya kung sakaling ipagpapatuloy pa nito ang laban ni Ginang LV Vergara at pati na rin si Ginang LV. Hindi rin talaga basta-basta mga kaibigan yung naging amo ni Nanay LB ano. Kasi biruin nyo, kaya nilang magpapatay ng mga tao, yung mga testigo, ano? Grabe. Dapat hinahatulan ng bita itong mga taong ganito, mga kaibigan. Kasi pag hinayaan nila yung mga ganito klaseng tao, malamang sa malamang mas magiging walang hiya pa itong mga to. Ay natatakot na sa kanyang kaligtasan at sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Kaya humihingi ito ng tulong sa mga senador. Panawagan rin ng marami sa ating mga kababayan sa mga senador na sana'y si Atty. Priscilda Costa na lang ang dapat humawak Dapat talaga mga kaibigan, siyang humawak yan. sa kaso ni LV Vergara para makuha nito ang hustisya katulad ng nangyari kay Bonita Baran. Samantala, Senator Bato de la Rosa nagsalita na patungkol sa kaso ni Ginang LV Vergara. Ayon pa sa kanya, yung amo nung katulong na binulag. If you were able to hear the testimonies that were delivered during the committee hearing of Senator Tolentino, grabe, sobra-sobra yung pang-aabuso. Tapos ngayon, nakasecure tayo ng isang witness na makakatulong para mapanagot ang may sala. Iyong witness na isang trabahante rin nila ay inattempt pa kagabi. I hope, Mr. President, that Senator Tolentino will act swiftly on this case and he should call another hearing para mabigyan ng lesson itong mga suspect na ito dahil sobra na talaga. End quote. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Atty. Acosta, napakagaling na abogado, tiyak na mabibigyan ng hustisya si LV Vergara. Kaya kabahan na ang mga Ruiz dahil kahit gaano pa kalaki ang kapit nila, wala silang takas sa galing ni Atty. Acosta. Kaya umamin na kayo at sumuko at dapat makulong kayo ng habang buhay o bita na hatol. Sigaw ng taong bayan, hustisya para kay LV Vergara. Senator Bato, Estrada at Tolentino, salamat po sa inyo dahil nandyan kayo para tulungan ng mga taong naaapi katulad ni Nanay LV. Ginawa nilang parang hayop, mga walang pusong mag-asawang Ruiz. Napakahayop nila, dapat hatulan ng bita. Grabe kasi mga ginawa nila mga kaibigan.
ugaling demonyo na yung mga pinaggagawa nila sa tao. Hindi na tao eh. Yung tinuturing nila sa katulong nila eh. Yung saktan nila, ganun-ganun na lang. Tay sila. Kaya dapat hustisya talaga itong mga kaibigan ng kailangan na ni LB. Sa wakas, umaksyon na din si Senator Bato. Tapos na kayo lahat ngayon. Senator Bato, ipakulong niyo po lahat sila at dapat mahatulan sila ng habang buhay na pagkakulong. Wala silang awa, mga walang puso at napakasinungaling pa. End quote. District of Sultan Kudarat, Mayor Maria Lourdes Alejandrino and Vice Mayor Emmanuel Alejandrino of Arayat, Pampanga, guest of Senator Bato, guest of Senator Tolentino, Pastor Peter Kim, Pastor Vincent Baucas, and Pastor Jin Yun Kim of International Youth Fellowship. We welcome all of them in this August Yes, chamber. we'd like to welcome them all to the Senate. Maybe ask for 1 minute suspension so we can approach Thank you, Mr. President. Majority Leader? Mr. President, I think Senator Bato de la Rosa is raising his hand, Mr. President. Yes, our distinguished colleague from Bohol and Davao, Senator Bato de la Rosa is recognized. Just a short manifestation lang, Mr. President, Majority Leader. I wish to associate myself with the privileged speech being delivered by our good colleague, Senator from San Juan. Alam mo, Mr. President, I think public order really is something that is need to be focused on sa ibang lugar ng Pilipinas. Hindi naman lahat, Mr. President, pero ito ngayon, you can just imagine the sequence of events. Kung gaano kaabusado yung mga amo. Ewan ko kung amo ba is a Tagalog term, Mr. President? Amo, yes. Is a Visayan term for us. Amo din. Amo. Yes. Yung amo nung katulong na binulag, if you were able to hear the testimonies that were delivered during the committee hearing of Senator Tolentino, grabe, sobra-sobra yung pang-abuso. Tapos ngayon, nakasecure tayo ng isang witness na makatulong para mapanagot ang may sala. Ngayon, yung witness na isang trabahante rin nila, ay ngayon ay inatim pa na patayin kagabi. It was not really an attempt, but it was a frustrated murder ang nangyari kagabi. Mabuti na nakatakbo at mabuti naman at mabilis nakatawag kay Senator Tolentino at natulungan rin natin na maikunig sa IDG. Because you can just imagine, request yung ordinaryong tao lang ito, nag-request na huwag nyo kaming i-refer sa local police dahil mayaman yan at very influential lang dito sa lugar namin yung mga suspect. Please, sa IDG nyo kami i-refer. So, we are very much dismayed, Mr. President, being the chairman of public order and dangerous drugs. Uso na kasi mga kaibigan yun yung mga hindi ko naman niya lahat mga kaibigan na meron kasing mga pulis talaga na nasusuhulan tulad ng mga ibang video na nabigyan rin ng reaction mga kaibigan, yung pangyayari kay tawag dito yung sa may nabotas ba yung mga kaibigan, yung binaril, diba? Ganun ang reaksyon ng isang ordinaryong mamamayan na nagiging biktima ng karahasan na ayaw magtiwala sa local police dahil Yung gobyerno pa, yung mga kaibigan, tapos mayor, di ba? Halos nababayaran yung pulis kaya ganoon na yung ibang tingin ng mga tao sa ibang pulis mga kaibigan. Kaya parang nababayaran din kasi. Sayang yung dignidad ng pagiging pulis nila. influential yung mga suspect ay siguro isa lang yan, Mr. President, pero ang dami pa siguro sa buong Pilipinas na nag-experience ng ganun na injustice na kanilang dinaranas ngayon. So I hope that, Mr. President, Senator Tolentino will act swiftly on this case and he should call another hearing para mabigyan ng lesson ito mga suspect na ito, Mr. President. Dahil sobra na talaga. I hope Senator Tolentino will do that. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Before I recognize the two gentlemen raising their hands, Mr. President, I cannot help also, Mr. President, but join our distinguished colleague, Senator Jinggoy Estrada, in condemning in strongest terms this harassment
against our kababayan Dodong Vergara. Mr. President, seeing that video na mismong sarili mong pulis, hindi ka maprotektahan, sarili mong pulis sa iyong komunidad, hindi mo ma-exercise yung right mo to go around, Mr. President. Nakakalungkot, Ginoong Pangulo. And I hope and pray na gaya ng mga nakaraang pagkakataon, ang Senado ay tumayo at nanindigan para ipagtanggol ang marginalized sector of our society. At hindi tayo dapat pumayag, Ginoong Pangulo, na magpatuloy ang ganitong uri ng gawain na maging palakasan system. Pati doon sa kitang-kita naman, Ginoong Pangulo, yung ginawang panghaharas at pagmamaltrato sa ating maliliit na kababayan. With that, Mr. President, may I move that we recognize Senator Francis Tolentino, the chairperson of Before our we Justice. recognize Senator Francis Tolentino, I was wondering about that because there was a video. What were the two policemen doing going back and forth? Were they scouting the area? Were they unfriendly forces, or were they trying to secure They were looking for him. They were obviously harassing, Mr. President, our kababayan, Dodong Vergara. And as mentioned by Senator Bato, during the hearing, the concerned personalities were asking not to allow the local police to meddle and be part of this investigation because they feel that they are not safe. Thank That's a you, sad Majority fact, Leader. Mr. President. Thank you, Majority Leader. Senator Tolentino is seeking Senator the floor. Mr. Tolentino is recognized. Thank you, Mr. President. I thank the good gentleman from San Juan for reiterating again the need to act expeditiously in order to seek justice, attain justice for Manang LV Vergara. Rest assured, Mr. President, that your Committee on Justice and Human Rights will be doing everything. In fact, last night, for the record, Mr. President, I, together with Senator De La Rosa, were the ones who collaborated with the Regional Police Director of Mimaropa around 10:30 p.m. last night. Mr. President, General Joel Doria assured us that alias Dodong will be secured. Senator De La Rosa contacted the CIDG to ensure likewise that alias Dodong will be brought to safety within the premises of CIDG in Calapan. So at around 3 a.m., Mr. President, nilipat nga si alias Dodong sa Calapan. Hindi pa ho siguro ito ang huling kabanata, and we are moving forward to have even Manang LV Vergara be placed under the Witness Protection Program. Your committee has already provided, together with Senators Padilla and Estrada, medical services for Manang LV, who was blinded both eyes. Your committee has likewise provided free legal services for Manang LV Vergara. Hindi pa ho tayo titigil dito hanggat hindi pa ho ito natutuldukan, at naniniwala po kami na kahit 5 o 6 yung abogado na dinadala nung Ruiz Copol, meron pong pupuntahan po to. Rest assured, Mr. President, that we will still conduct another hearing, and with the assistance of Senator De La Rosa, Senator Padilla, Senator Estrada, and even Senator Tulfo before, during the first hearing, I think this will not just be highlighted, but justice will be served, Mr. President. Yun lamang po, at ulitin ko, ang inyong committee ay tuloy-tuloy po ang pagtrabaho dito. Maraming salamat, Mr. President. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Gia, peace out.